Pagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa na nakatunghay po dito po sa ating morning devotion. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga, Facebook page. At ngayon po ay ang ating morning devotion ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates po. At sa kasalukuyan po, ang oras po dito ay 1:30 ng madaling araw. So, sa mga nasa Pilipinas po, isang magandang umaga po sa bawat isa mula po dito sa Door of Faith Church, Ajman. At sa mga kapatid po na saan man sulok po sila ng mundo naroroon at ginagabayan at sumasa kanila ang ating Panginoon sang mapagpalang umaga, tanghali, hapon o gabi po sa inyo dyan. Hallelujah. At bago po tayo mga kapatid magsimula ay nais ko po munang malaman, maayos po ba yung aking audio? Naririnig po ba ng bawat isa? Makitype naman po ng amen kung klaro po yung ating audio. Amen. Salamat po sa ating kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. At bago nga po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay umawit at magpuri sa ating Panginoon. Magsambit po muna tayo ng papuri, pagdakilat, pasasalamat sa ating Diyos sa napakagandang umaga at bagong pag-asa na naman po na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. We glorify your holy name, Father God. Hallelujah. Tunay na kayo yung Diyos na tapat at walang katulad na Diyos na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat po sa inyong walang hanggan at wagas na pag-ibig sa bawat isa ninyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat po kayo sa lahat ng aming papuri at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil kayo Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sabayan niyo po akong umawit. Awitin po natin yung pusong dalisay. Damhin po natin yung bawat liriko ng awiting ito. At sabihin po natin ng may pagmamahal, at taos-puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Minsan pa, hallelujah. Humingi po tayo ng pusong dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal.
Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Minsan pa po, hallelujah, magnasa po tayo ng pusong dalisay, hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Minsan pa, sabay-sabay po natin itong awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog na may pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. So, hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay, O Diyos, ang aming ninanais, Panginoon. Hallelujah. Isang puso pong tinitibok namin na sa inyo lamang magmamahal at patuloy ang handog namin pagpupuri sa inyo lamang, O Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. O aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, sa panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa ninyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kami patuloy lumalapit sa inyo, nagsusumamo, O Diyos, anuman po yung aming mga pagkukulang, anuman yung aming mga karumihan, sa isip, sa salita at sa gawa, kami nga po'y inyong pakalinisin, O Diyos, at gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyo lamang.
Hallelujah. Hallelujah. Baguhin niyo po kami from glory to glory, O God. Hallelujah. Nawa po, O Diyos, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita sa umagang ito, ay patuloy niyo po kaming gabayan, O God. Kayo lamang, Panginoon, hallelujah, ang patuloy naming pinasasalamatan at pinapupurihan sa morning devotion na ito, O God. Nawa po na kayo'y patuloy na kumilos sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, patuloy na kumilos sa aming mga buhay, O God, at maisapamuhay po ang inyong mga salita, Panginoon. Apart from you, O God, wala po kaming kakayahan, lalo't higit ang inyong lingkod kung wala po ang inyong pagsama, O God. Hallelujah. Tanging ang inyong kaluwalhatian lamang po ang makita sa aming pag-aaral na ito. Malaya po kayong makakilos sa buhay ng inyong mga anak na nakatunghay po sa morning devotion na ito. Muli, O God, maraming salamat po at ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang ating po morning devotion ay magmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah, para po sa mga bagong nakatunghay po. At binabati po namin kayo ng pinagpalang umaga. At ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon or sa pagbubulay po ng salita ng ating Diyos. At ito po ay ating pong matatagpuan sa Aklat ng Salmo, chapter 119, verse 11 po. Sa aklat po ng Salmo, 119 na kabanata, versikulo 11. At ang title po nito is When the Word is in Our Heart, Sin has no power. Kung ang salita po ng ating Diyos ay nasa ating mga puso, ang kasalanan po ay walang kapangyarihan. Amen po. Ganito po ang sinasabi sa ating verse sa umagang ito. Salmo 119 verse 11. Ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa salita ng ating Diyos. At mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya na ni Kristo ay mga binago na at tinawag po sa pagpapakabanal, ay di naman po lingid sa ating kaunawaan na ang kasalanan po ay patuloy pa rin po nasa ating lumang pagkatao. Kaya may mga pagkakataon na nahuhulog pa rin po tayo sa kasalanan. Di po ba? Aminin po natin at sa hindi, nahuhulog pa rin po tayo sa kasalanan. Kaya naman tayo po bilang lingkod ng Panginoon, mga kapatid, we desire na huwag magkasala pa. Hanggat maaari dinidesire ng ating puso na hindi po tayo na magkasalang muli. Ngunit ang katotohanan, mga kapatid, ang katotohanan ng mga natitirang kasalanan sa atin po ay nagbibigay ng pressure sa atin to sin against God. Di po ba? Kaya sa umagang ito, bilang paalaala po sa atin ng salita ng Diyos, ito pong ating verse, yung Salmo 119 verse 11, ay magbibigay po ng paraan sa atin upang makaiwas tayo sa kapangyarihan po na dulot ng kasalanan. Anong sabi po? Ulitin po natin Salmo 119:11. Ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Praise God. Alam niyo po, mga kapatid, ito pong Salmo, aklat ng Salmo, chapter 119, ay ang may pinakamahabang versikulo po sa buong kasulatan. Gayon pa man, may iisang layunin o dahilan kung bakit po ito naisulat. Ano po yun? Upang tayo na mga mananampalataya ng Panginoon ay lubos na mapahalagahan ang salita at utos ng Diyos. Amen po ba? At ang isa nga po dito, upang tayo ay makaiwas sa pagkakasala sa Kanya. Kaya malinaw pong sinabi dito sa aklat ng Salmo chapter 119, ay patungkol sa salita ng Diyos. Magiging dulot po nito, mga kapatid, sa ating buhay
ay buhay talaga at kagalakang di matutumbasan kapag nalulugod tayo sa kanyang salita. At maaaring ang maging resulta po nito mga kapatid ay sa paggawa po ng kalooban ng Diyos at ma-align po sa purpose ng ating buhay dito sa mundo habang tayo po'y nabubuhay pa. To glorify God and to enjoy Him forever. Kaya magandang bigyan po natin ng pansin kung ano ang ginawa po nung sumulat patungkol sa salita ng Diyos. Ano pong sabi? Una, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso. Ano po yung purpose doon? Ano po yung purpose? Upang hindi ako magkasala sa inyo. Di po ba? Makikita natin na ang kanyang kaparaanan, nung sumulat upang makaiwas sa kapangyarihan ng kasalanan, ang pakahulugan ng ating binasang, ang salita nyo ay iniingatan ko sa aking puso, ay pagpapakita po ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Na ito'y kanyang kayamanan at kanyang buhay. Dahil alam niya po na ang bawat nakapaloob sa salita ng Diyos ay ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yung mga ninanais ng Diyos na maging siya. Ito po ay yung magkaroon ng intimate relationship with God and to know God more. In the same manner naman po mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay siya nating kayamanan, itinatago sa puso at hindi isa lamang pong charm upang masabi na tayo ay lingkod niya, tiyak na ang kapangyarihan ng kasalanan ay hindi po makakapanaig sa ating buhay mga kapatid. Sapagkat kung ang salita po ng Diyos ay siya nating kayamanan na tunay na ating iniingatan, ang anumang kalooban ng Diyos sa ating buhay, and more than that mga kapatid, ay mas nanaisin pa natin na lalo tayong magpakalago sa Diyos at magpakabanal. Amen po. Dahilanan magdudulot po ng kaluwalhatian sa ating Diyos na bilang Kristiyano na siya naman natin pong pinanghahawakan na sundin. Di po ba? Mga kapatid, meron pong dalawang paraan na ang kasalanan ay maaaring maging walang kapangyarihan. There are two ways namang po mga kapatid that sin might become powerless. Una, Unang paraan po that sin might become powerless, gawing kayamanan po natin ang salita ng Diyos. Gawin po nating kayamanan ang salita ng Diyos at pangalawa, tandaan po ang purpose nito sa atin. Ano yung purpose? Upang iyong maingatan ang iyong puso sa pagkakasala. So Una, gawing kayamanan ang salita ng Diyos at tandaan natin ang purpose. Ano yung purpose? Upang ating maingatan ang ating puso sa pagkakasala. Sa pagpapakabanal po tayo tinawag ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Sa pagpapakabanal po tayo tinawag ng Diyos. Kaya marapat po na maging daily routine po ng ating buhay ay yung pagbulay-bulayan po ang kanyang mga salita at iimbak sa ating puso upang maisapamuhay po natin ito. Not just keeping dito po sa ating puso, kundi upang dapat din po ay maisapamuhay natin ang kanyang salita. Kaya kung tayo po ay nagpapabanal sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang salita, tunay nga mga kapatid na ating maiingatan ang anumang bitag ng kaaway. Tunay na maiingatan natin, kung tayo ay nagpapabanal sa pamamagitan po ng pag-aaral, pagbubulay ng kanyang mga salita, ay tunay na maiingatan po natin anumang gawa ng kaaway sa atin, anumang nais gawin ng kaaway sa atin. Hindi po tayo masisilo, hindi po tayo malilinlang ng kaaway, sapagkat ang salita ng Diyos po
ansya nating pang-counter attack, ano po, sa nais na ibato sa atin ng kaaway. Amen. Mga kapatid, walang anumang armor or baluti sa ating mga katawan kung tayo ay walang sandata. Sapagkat alam nyo po, di po maglalaon kung wala ang salita ng Diyos sa atin. Ano po, sapagkat kung wala ang salita ng Diyos sa atin po, ang baluti sa ating katawan ay masisira. Sapagkat nasa salita po ng Diyos ang kapangyarihan upang ating malabanan ang anumang tukso at tawag po na makamundong gawain na labag sa Diyos. Uulitin ko po mga kapatid, walang anumang armor po o baluti sa ating katawan kung tayo po ay walang sandata, sapagkat di po maglalaon kung wala ang salita ng Diyos, ang baluti sa ating katawan ay masisira lamang. Sapagkat bakit po? Sapagkat nasa salitang ng Diyos ang kapangyarihan upang malabanan po natin ang anumang gawa, anumang tukso, anumang panglilinglang at tawag na makamundong gawain na labag po sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya alam niyo po bilang challenge po, bilang challenge sa ating mananampalataya na ng Panginoon, let us be reminded po sa ating mga sarili and ask ourselves. Tanungan po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tunay nga ba natin na ginagawang kayamanan ang salita ng Diyos? Ito po yung tanong ngayong umaga sa ating mga sarili at tayo lamang po sa ating sarili ang makakasagot nito. Tunay nga ba natin na ginagawang kayamanan ang salita ng Diyos? Kung nag-aalinlangan po ang iba, kung hindi ang sagot, let us pray to God, mga kapatid. Nabigyan niya po tayo, nabigyan ka niya ng desire upang maging kayamanan sa atin ito. Lalo't higit po sa mga makakarinig po ng FB Live na ito, sa mga hindi pa mananampalataya or sa mga nanghihina, let us pray to God. Manalangin ka sa Panginoon, kapatid, na bigyan ka niya ng desire upang maging kayamanan sa iyo ang kanyang mga salita at maisapamuhay po na tiyak na magbibigay bisa po na ang kasalanan ay walang kapangyarihan once ang salita po ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Humingi po tayo ng desire sa ating Diyos na maging kayamanan po sa atin ang kanyang mga salita. At maisapamuhay po ito na tiyak na magbibigay bisa po ito na ang kasalanan ay walang kapangyarihan once ang salita po ng Diyos ay nasa ating mga puso, mga kapatid. Kaya nga po, sabi nga po sa Salmo, nakasulat din po ito sa Salmo chapter 19 verse 13. Sabi po dito, ilayo nyo rin ako sa kasalanang sadya kong ginagawa at huwag niyong payagan na alipin ako nito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan at lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Hallelujah! Sabi rin po sa Kawikaan, Kawikaan chapter 2 verse 1. Anong sabi dito? Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Amen? Kaya sabi din sa Salmo 121 verses 7 to 8. Salmo chapter 121 verses 7 to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Yan po ang pangako ng Panginoon.
kung iingatan natin sa ating mga puso ang kanyang mga salita, anong sabi? Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Napakagandang pangako ng ating Panginoon para dito. Ano po? Iingatan tayo ng Panginoon sa anumang kapahamakan, na pati ang buhay natin ay kanyang iingatan, na ang Panginoon mismo ang mag-iingat sa atin saan man tayo naroroon. Ang sabi, nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Sa present at doon pa po sa future. Di po ba? Napakaganda na pangako ng ating Panginoon. Iingatan niya tayo. Kaya lagi po nating tatandaan ang ating pong paalaala na salita ng Diyos sa umagang ito. Ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Ano po? Lagi tayong mag-desire na yung salita na yan, yung salita ng Diyos, ay maging kayamanan natin. Mailagay natin sa ating mga puso. Ano po? At nang maging powerless po, mawalang bisa po, ang gawa ng kaaway para tayo'y malinglang. Kaya po yung ating inawit, pusong dalisay po ang ating naisin. Pusong dalisay yung likhain ng Diyos sa atin. Ano po? Hallelujah. Minsan pa nga po, awitin po natin sa huling pagkakataon yung pusong dalisay. Humingi po tayo sa ating Panginoon. Mag-desire po tayo, mag-pray po tayo sa umagang ito. Mag-desire po tayo na ang salita ng Diyos ay laging maingatan po natin sa ating mga puso. At siya pong maging daan, ano po, nang sa ganon ay hindi po tayo mahulog sa gawa ng kaaway. Amen po. At hindi po tayo magkasala sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabayan niyo po ako. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais, nalikhain, O Diyos, para sa amin. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa inyo'y nagmamahal. Isang pusong sa inyo'y walang
pusong itinditibok na kayo'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. Handog na may pagpupuri sa inyo lamang, Jesus. So, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mensahe sa amin sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, dalangin namin, ninanais namin na likhain niyo po yung pusong dalisay sa aming inyong mga anak, O Diyos. Isang puso na nagtatapat po sa inyo at nagmamahal sa inyo, Panginoon. Lalo't higit, Panginoon, ay tunay na sumusunod sa inyong mga salita at naipamuhay po ang inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. And God, hallelujah. Nagdi-desire po kami, O Diyos, simula sa oras na ito. Patuloy po naming dinidesire, Panginoon, na maingatan po namin sa aming mga puso ang inyong mga salita at maipamuhay po namin ito nang naaayon po sa inyong kalooban, O Diyos. Hallelujah. At sa inyo po, Panginoong mga anak, na hindi pa po nakakakilala sa inyo ng lubusan, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, bigyan niyo rin po sila ng pusong dalisay. Dalangin po namin, O Diyos, na maging buhay din po nila yung salita ninyo, Panginoon. Hallelujah. Na maingatan din po nila sa kanilang mga puso yung inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalaala niyo po sa bawat isa ninyong mga anak, sa inyong mga salita. Tunay na ang bawat salita niyo ang patuloy na nagre-remind sa amin, O Diyos, kung paano namin maiisa pamuhay or paano kami, Panginoon, mamumuhay na patuloy na may pananampalataya po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy niyo rin pong pagpalain ng inyong mga anak na nakatunghay po sa morning devotion na ito at sa patuloy na makikinig pa po sa morning devotion na ito. Kami patuloy po na magsusumamo, na makarinig, araw-araw, nagsusumamo na mapagpulay-bulayan po araw-araw ang inyong mga salita, Panginoon. At maisapamuhay po namin ito, Panginoon, sa aming araw-araw na paglalakbay po sa mundong ito, O God. At nawa, O Diyos, sa pamamagitan po ng inyong mensaheng ito, Panginoon, ay patuloy na lumawak at lumago po ang aming pananampalataya sa inyo at maisapamuhay po namin ito, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita. Ganon din, O Diyos, patuloy ko pong inilalapit sa inyo ang inyong mga anak na patuloy na nagsumasama, nakatunghay sa morning devotion na ito at sa mga inyong mga anak na patuloy na makikinig po sa morning devotion na ito. Pagkatapos po nito ay patuloy nyo nga pong pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon, 10 ng kanilang mga pamilya. At anuman po yung kanilang mga personal na panalangin sa inyo, O Diyos, ay kayo na po ang bahala na kumatagpo, kumilos at gumawa sa kanilang mga buhay, Panginoon, na naaayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Lord, anuman pong gawa ng kaaway sa buhay namin sa maghapong ito, O Diyos, ay sinasaway po namin ito at binabasag sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, ay hindi po makakagawa anumang gawa ng kaaway sa maghapong ito, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan, O Diyos, ang inyong mga anak na patungo sa kanilang mga trabaho, sa babiyahe, Panginoon, sa mga pupunta po sa kanilang eskwelahan, O God, hallelujah, at sa mga inyong mga anak na pauwi pa lamang galing sa trabaho, O Diyos, patuloy niyo po silang iingatan, Panginoon, hallelujah, at patuloy na kalakasan ang inyong igawad sa buhay ng inyong mga anak na ito. Muli, O God, maraming salamat, Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin sa inyo
na patuloy na nagdi-desire na maingatan po ang inyong mga salita sa aming mga puso upang hindi po kami magkasala sa inyo. At ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas at ng banal na Espiritu. Ang lahat po ng anak ng Diyos magsabi po ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa mula po sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates. Hallelujah. To God be all the glory po.